Today is Sunday, October 8, 2023. I-chart natin si Costco, Aldi, JGS at PHA. Tara! Unahin natin si Costco. Kung valuation ang pag-uusapan, masasabi natin na undervalued ito. Ang fair value kasi ni Col sa kanya ay 12.60 pesos at ang current price ay 4.58 pesos. So, in terms of valuation, mura na si Costco. Yun nga lang, mukhang nagko-contradict kasi yung pagka-undervalued nito sa technical analysis. Based kasi sa technicals, downtrend pa rin si Costco sa mid to long term view. Patuloy pa rin kasi siyang bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. Tapos, kung magbe-base tayo sa market phases at i-compare itong chart ni Costco, I think posibleng nasa markdown phase na ito, or to be specific, redistribution phase pa lang ito. Meaning, magsa-sideways muna ito at magkakaroon ng continuation yung downtrend. Pero syempre, may chance na ma-invalidate yung downtrend. So, paano ma-invalidate? Pag nabasag yung 6 pesos. Pag nabasag yung 6 pesos, mag-uumpisa na siyang mag-create ng high, which is a sign of uptrend. I think safe entry dito. So, dyan. Pero sa ngayon, I think magpapas muna ako kay Costco. For me, hindi attractive yung price niya sa ngayon. Pero it doesn't mean na wala nang opportunity dito. I think may mga bounces naman yan, at kung redistribution phase nga ito, pwede siyang magkaroon ng bounce sa 4 pesos. Yun nga lang, medyo risky siya i-trade dahil nasa downtrend ito. Kung conservative type ka or long term, hindi pa advisable pumasok sa Costco kahit undervalued pa siya. Next, si Aldi. Kung titingnan natin dito sa weekly time frame, nasa downtrend pa rin si Aldi sa mid to long term view. Patuloy pa rin kasi siyang bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. Sa palagay ko, pwede na natin i-label to as a lower low. Meaning, posibleng may opportunity sa short term dahil bubuo ito ng lower high. So, itong red candle na to, posibleng pullback lang yan. Tapos, mag-proceed yung rally. Sa palagay ko, hindi pa bottom to. Pwedeng ganito yung movement or ganito. At yung overall sentiment ko naman kay Aldi, kung conservative trader ka or long term, hindi pa advisable bumili ng Aldi. Hindi pa kasi siya nagpapakita ng sign of reversal. Kaya for me, magpapas muna ako kay Aldi. Pero kung short-term trader ka, I think may short-term opportunity dito. Yun nga lang, medium yung risk since downtrend pa si Aldi sa mid to long term view. So, kung gusto mo i-trade to ng short term, I think pwede naman. Okay, next is JGS. Kung mid to long term yung pag-uusapan natin, downtrend siya, no? Paano ko nasabi? So, kung pagmamasdan natin yung mga moving average is nagkaroon ng crossover or death cross, which is not good. At kung magbe-base tayo sa market phases, nasa markdown phase na si JGS. Pero it doesn't mean na wala ng opportunity dito. Kung titingnan kasi natin yung MACD, oversold na rin naman kasi. So possible may short term bounce to. Try natin tumingin sa monthly time frame.
So, medyo may pagka-bearish talaga yung chart ni JGS, no? Kaya siguro magpapas muna ako dito. I think hindi pa attractive yung price niya sa ngayon. At tingin ko mas mataas yung risk kaysa sa reward. Kaya kung conservative or long-term trader ka, hindi pa advisable pumasok dito. Okay, next is PHA. Dito sa weekly chart, makikita natin na downtrend pa rin ito dahil patuloy pa rin siyang bumubuo ng lower lows and lower highs. Pero sa palagay ko sobrang battered na ang isang na to at prone na to sa reversal. Of course, as of now, wala pang sign of reversal pero may potential ito na mag-reverse soon. May possibility na bottom na rin to, no? At yung risk, makukonsider pa rin natin na medium risk. Para mapababa pa natin yung risk level ay small allocation lamang. Tingnan natin closely tong chart ni PHA. So, nag-stabilize naman na yung price. Baka mag-create na rin to ng lower high, especially pag nabasag tong 0.21. So yan, kaya bantayan natin yung pag-break ng 0.21. Baka magbigay ito ng opportunity sa short term.